Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 200. Lumang Tipan, Amos Kapitulo 8, Amos Kapitulo 9. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Tingnan, isang basket ng mga bungang pantag-araw. Sinabi niya, ano ang nakikita mo, Amos? Sinabi ko, isang basket ng mga bungang pantag-araw. At sinabi ni Yahweh sa akin, parating na ang katapusan ng aking bansang Israel, hindi ko na sila kawan pa. Ang mga awit sa templo ay magiging pagtangis. Sa araw na iyon, ito ang pahayag ng Panginoong Yahweh, magiging marami ang mga bangkay, sa bawat lugar itatapon nila ang mga ito sa katahimikan. Pakinggan ninyo ito, kayong mga umaapak sa mga nangangailangan at nagpapaalis sa mga mahihirap sa lupain. Sinabi nila, kailan matatapos ang bagong buwan upang muli kaming makapagbenta ng butil? At ang araw ng pamamahinga, kailan matatapos upang makapagbenta kaming muli ng trigo? Gagawin naming mababa ang sukat at tataasan ang halaga upang makapandaya kami ng maling timbang. Upang makapagbenta kami ng hindi magandang trigo at bilhin ng pilak ang mga mahihirap, isang pares ng sandalyas para sa nangangailangan. Sumumpa si Yahweh sa kapalaluan ni Jacob, tiyak na hindi ko malilimutan kailanman ang anumang ginawa nila. Hindi ba mayayanig ang lupain dahil sa mga ito at tatangis ang bawat isang nakatira rito? Ang lahat ng ito ay babangon tulad ng ilog ng Nilo at tataas ang mga ito at muling lulubog tulad sa ilog ng Ehipto. Darating ang mga ito sa araw na iyon, ito ang pahayag ng Panginoong Yahweh, na palulubugin ko ang araw sa tanghaling tapat at padidiliman ko ang buong daigdig sa liwanag ng araw. Gagawin kong pagdadalamhati ang inyong mga pista at ang lahat ng inyong mga awit ay sa panaghoy. Pagsusuotin ko kayong lahat ng telang magaspang at ang bawat ulo ay kakalbuhin. Gagawin kong pagdadalamhati tulad sa nag-iisang anak at isang araw ng kapaitan sa bawat pagtatapos. Tingnan, parating na ang mga araw, ito ang pahayag ng Panginoong Yahweh, kapag magpapadala ako ng taggutom sa lupain, hindi sa kagutuman sa tinapay, ni pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ni Yahweh. Susuray-suray sila sa magkabilaang dagat, tatakbo sila mula sa hilaga patungo sa silangan upang hanapin ang salita ni Yahweh, ngunit hindi nila ito masusumpungan. Sa araw na iyon ang mga magagandang dalaga at ang mga binata ay manghihina mula sa pagkauhaw. Sino mang sumusumpa sa kasalanan ng Samaria at sabihing, buhay ang Diyos mo, Dan, at buhay ang Diyos ng Beersheba, sila ay babagsak at kailanman ay hindi na muling babangon. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng altar, at sinabi niya, hampasin mo ang mga ibabaw ng mga haligi upang mayanig ang mga pundasyon. Durugin ng pira-piraso ang mga ito sa kanilang mga ulo, at papatayin ko sa espada ang mga nalabi sa kanila. Walang isa man sa kanila ang makakalayo at makakatakas. Kahit na maghukay sila hanggang sa Sheol, naroon ang aking kamay upang kunin sila. Kahit na umakyat sila patungo sa langit, mula roon hihilain ko sila pababa. Kahit na magtago sila sa tuktok ng Karmelo, doon ay hahanapin ko sila at kukunin. Kahit na magtago sila mula sa aking paningin sa kailaliman ng dagat, mula roon uutusan ko ang ahas at tutuklawin sila. Kahit pumunta sila sa pagkabihag, pamunuan man sila ng kaaway, doon ay mag-uutos ako ng espada, at ito ang papatay sa kanila. Pananatilihin ko ang aking paningin sa kanila para saktan at hindi para sa mabuti. Ang Panginoon, Yahweh ng mga hukbo na hihipo sa lupa at ito ay matutunaw, magdadalamhati ang lahat ng mga naninirahan dito, ang lahat ng ito ay aahon tulad ng ilog, at muling lulubog tulad sa ilog ng Ehipto. Ito ang siyang magtatayo ng kanyang mga silid sa langit at ipinatayo niya ang mga malalaking pundasyon sa mundo. Tatawagin niya ang mga tubig sa dagat, at ibubuhos ang mga ito sa ibabaw ng lupa, Yahweh ang kanyang pangalan. Hindi ba tulad kayo ng mga tao ng Ethiopia sa akin, mga tao ng Israel? Ito ang pahayag ni Yahweh. Hindi ba ako ang nagpalabas sa Israel mula sa lupain ng Ehipto, ang mga Filisteo mula sa Kaftor, at ang mga Aramin mula sa Kir? Tingnan, ang mga mata ng Panginoong Yahweh ay nakatingin sa makasalanang kaharian,
at wawasakin ko ito mula sa ibabaw ng lupa, maliban sa sambahayan ni Jacob hindi ko ito lubusang wawasakin, ito ang pahayag ni Yahweh. Tingnan, magbibigay ako ng utos, liligligin ko ang sambahayan ng Israel sa lahat ng mga bansa, tulad ng isang pagkakaliglig ng butil sa salon, kaya kahit na ang pinakamaliliit na bato ay hindi malalaglag sa lupa. Ang lahat ng mga makasalanan sa aking mga tao ay mamamatay sa pamamagitan ng espada, sinumang magsabi, hindi tayo mauunahan ng sakuna ni masasalubong natin. Sa araw na iyon muli kong ibabangon ang tolda ni David na bumagsak, at pagdudugtungin ko ang mga tukod nito. Ibabangon ko ang mga nawasak, itatayo ko ang mga ito tulad ng dati. Upang kanilang ariin ang mga natira sa Edom at ang lahat ng bansang tumawag sa aking pangalan, ito ang pahayag ni Yahweh, na siyang gumawa nito. Tingnan, darating ang mga araw, ito ang pahayag ni Yahweh, kapag mauunahan ng mang-aararo ang mag-aani, at ang tagapisa ng ubas ay mauunahan ang mga tagapagtanim ng binhi. Papatak sa mga bundok ang matatamis na alak, at agos ito sa mga burol. Ibabalik ko mula sa pagkakabihag ang aking mga taong Israel. Itatayo nila ang nasirang lungsod at maninirahan doon, magtatanim sila sa ubasan at iinumin ang mga alak nito, gagawa sila ng hardin at kanilang kakainin ang mga bunga nito, itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga lupain, at kailanman ay hindi na sila muling mabubunot mula sa lupain na ibinigay ko sa kanila, sinabi ni Yahweh na inyong Diyos. Bagong tipan, Romans 12 minuto pasado alas 5:21. Kung gayon, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa ganitong kapamaraanan pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. At lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan dahil nagkasala ang lahat. Sapagkat bago ang kautusan, ang kasalanan ay nasa sanlibutan na, ngunit walang pananagutan para sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunpaman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, at kahit pa sa mga hindi nagkasala na katulad ng pagsuway ni Adan na siyang huwaran ng paparating. Ngunit gayunpaman, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagkakasala. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa ay namatay ang marami, mas higit pa na sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao na si Jesu Kristo. Kung gayon, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa ganitong kapamaraanan pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. At lumaganap ang kamatayan sa sangkatauhan dahil nagkasala ang lahat. Sapagkat bago ang kautusan, ang kasalanan ay nasa sanlibutan na, ngunit walang pananagutan para sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunpaman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, at kahit pa sa mga hindi nagkasala na katulad ng pagsuway ni Adan na siyang huwaran ng paparating. Ngunit gayunpaman, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagkakasala. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa ay namatay ang marami, mas higit pa na sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao na si Jesu Kristo. Sapagkat ang kaloob ay hindi tulad ng kinahantungan ng nagkasala. Sa isang banda, dumating ang paghatol ng kaparusahan dahil sa pagkakasala ng isang tao. Ngunit sa kabilang banda, ang kaloob na nagbubunga ng pagpapawalang sala ay dumating pagkatapos ng maraming pagkakasala. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng isa, mas lalo nang maghahari ang mga tatanggap ng kasaganahan ng biyaya at ng kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng buhay ng isa na si Jesu Kristo. Kung gayon, dahil sa pagkakasala ng isa, ang lahat ng tao ay dumating sa kaparusahan, gayon din sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran ay dumating ang pagpapawalang sala ng buhay para sa lahat ng tao. Dahil sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang lahat ay naging makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, marami ang naging matuwid. Ngunit dumating ang kautusan, upang sa gayon ang pagkakasala ay managanya. Ngunit sa pananaganya ng kasalanan, higit na nanaganya ang biyaya. Nangyari ito upang,
Gaya ng kamatayan na naghahari sa kamatayan, gayon din naman ang biyaya ay maghari sa pamamagitan ng katwiran para sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating Panginoon. Mga kawikaan. Proverbs 17:15-24. Ang sinumang nagpapawalang sala sa mga masasamang tao o humahatol sa mga taong gumagawa ng tama, kapwa ang mga taong ito ay karumal-dumal kay Yahweh. Ang sinumang nagpapawalang sala sa mga masasamang tao o humahatol sa mga taong gumagawa ng tama, kapwa ang mga taong ito ay karumal-dumal kay Yahweh. Bakit kailangang magbayad ng salapi ang isang mangmang para matuto tungkol sa karunungan, kung wala naman siyang kakayahang matutunan ito? Ang kaibigan ay mapagmahal sa lahat ng oras, at ang kapatid ay isinilang para sa mga oras ng kaguluhan. Ang taong walang isip ay gumagawa ng mga pangakong kailangang tuparin at mananagot sa mga utang ng kanyang kapwa. Ang sino man na nagmamahal sa mga hidwaan ay nagmamahal sa kasalanan. Ang taong gumagawa ng mataas na pintuan ay sanhi para ang buto ay mapilayan. Ang taong may mandarayang puso ay walang mabuting bagay na matatagpuan. Ang taong may napakasamang dila ay nahuhulog sa kapahamakan. Kung sino mang umanak ng isang hanggal ay magdudulot ng kapighatian sa kanyang sarili, kung sino mang umaruga ng isang hanggal ay hindi makakapagdiwang. Ang isang masayahing puso ay mainam na gamot, pero ang mabigat na kalooban ay nakakatuyo ng mga buto. Ang masamang tao ay tumatanggap ng suhol na palihim para iliga ang mga daan ng katarungan. Ang taong mayroong pangunawa ay itinutuon ang kanyang mukha sa karunungan, pero ang mga mata ng isang hanggal ay nakatuon sa dulo ng daigdig. Kung sino mang umanak ng isang hanggal ay magdudulot ng kapighatian sa kanyang sarili, kung sino mang umaruga ng isang hanggal ay hindi makakapagdiwang. Ang isang masayahing puso ay mainam na gamot, pero ang mabigat na kalooban ay nakakatuyo ng mga buto. Ang masamang tao ay tumatanggap ng suhol na palihim para iliga ang mga daan ng katarungan. Ang taong mayroong pangunawa ay itinutuon ang kanyang mukha sa karunungan, pero ang mga mata ng isang hanggal ay nakatuon sa dulo ng daigdig. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagmumuni-muni sa bigat ng katarungan at awa na ipinakita sa Amos. Tulungan mo kaming makilala ang mga bunga ng aming mga gawa at maghangad ng katwiran sa aming pang-araw-araw na buhay, tulad ng iyong panawagan sa amin na maging responsable. Sa biyaya ng Roma, ipaalala mo sa amin na sa pamamagitan ni Kristo, kami ay binibigyan ng bagong buhay at pag-asa, kahit na sa aming mga pagkukulang. Naway tanggapin namin ang karunungan mula sa kawikaan, na pinahahalagahan ang pag-ibig at pag-unawa kaysa sa paghatol, at hayaang mapuno ang aming puso ng kabutihan. Naway maging lakas namin ang iyong salita ngayong araw. Amen.